Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Diyos ko po, breaking news, nasyak ang lahat. Tolentino kumpirmado na. Robin Padilla di makapaniwala. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kaya Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako patungkol po ito kay Speaker Romualdez. Nako yung dahil ba ito sa Bagyong Karina? Dahil ba ito sa Typhoon Karina at sa issue ng 5,500 flood control project, no? Ito mga kababayan, ang balita mula po sa News 5. Tingnan niyo po sa picture mga karabin natin, no? Si Speaker Romualdez. Basahin po natin ng kaunti yung report na ito. Sinasabi po dito, formal nang ipinasa ipinasa ng Department of Budget and Management ang panukalang 6.352 trillion 2025 National Expenditure Program kay House Speaker Martin Romualdez. Naku talaga mas mataas ito ng 10.1% sa 2024 national budget. Aba, okay kung i-analyze natin kung biglang analisa, pag-analisa, di ba? Biglang understand, bigla ang pagkakaintindi mo. Sige na lang, yan na lang kasi hirap mag-inan Kung bibiglain tayo ng itong mga figure dito mga kababayan, biruin mo 10.1% yung itinaas ng budget ng 2025 from 2024. Di ba mga kababayan, dapat may basihan po. Tumaas po ba yung naging ang tawag dito? Yung naging collection, no, ng tax or something na for example, doon sa Maharlika Fund, tumubo ba yun? O saan sila kukuha? Yun na lang. Saan sila kukuha ng 6.352 trillion na mas mataas ng 10.1% sa 2024 budget, mga kababayan? Naging ano ba talaga tayo? Naging effective ba talaga ang gobyernong ito? Dahil pag tumaas po ang ating eto opinion ko lang kasi kahit naman na siguro isang simpleng tao maiintindihan ito di ba? Kasi tinaasan nilang budget, ibig sabihin mga kababayan, kumita, no? Kumita po ang Pilipinas ng higit pa sa kinita ng 2024. Kasi wala naman tayong gagamitin, di ba? Kung hindi kumita ang Pilipinas. Or baka utang ito, mga ka-review natin Ibig sabihin, may dagdag na 10% na utang kung utangin man nila ito may dagdag na 10% ang budget ng 2025. 10% na utang. Nako po. At saan naman kaya ito gagamitin? Huwag niyong sabihin sa mga flood control na naman. Pero yun po ang yun po yung nababalita, no? Na may percentage dito yung flood control nila. Nako po. Dapat bantayan po natin itong mga ganitong mga kababayan, no? Dapat pagkatapos ng i-audit agad. Joke lang. Huwag natin pakialaman, gobyerno nila yan hayaan lang po natin sila. Ubusin yung kaban ng bayan. Nako po.
Ha? May nag-comment nga mga ka-review natin. Sabi niya, sige, ubusin nyo lang hanggat kaya nyo. Ha? Kapag hindi na nakapagpigil yung mga tao, ha? Kayo naman ang pupulbusin. Nako po. Kasi nakakapagtaka eh. Tumaas patuloy ng 10%. No? Eh wala naman tayong nakitang legendary project nila. Diba? Yung mga legendary project, tataas po ng 10%. Nako. Pasensya na po kung inuulit-ulit ko na tataas ng 10%. Kasi, malaki rin po yan. Sa 6.352 trillion, sa 10% pa lang, malaki na po yan. Baka yung 10%, yun na yung kanila. Grabe naman. O, tumaas ng 180, no? Ito, nakatanggap ng 144.8% increase ang Transportation Department. Aba, mula 73.9 billion noong 2024 ay tumaas ng 180.9 billion sa 2025 national budget. Transportation Department, mga kababayan. O, yan po ang tumaas pala. O, palakpakan po natin. At saan kaya itong transportation na ito? Halos nang ibinabalita nila. Mga nagawa ni PRRD di ba? Yung mga halos ibinabalita nilang mga project, mga ginawa po nung nakarang administrasyon Wala tayong nakikitang yung talagang sinimulan talaga nila. O yan mga kababayan, kayo na lang po Kayo na lang po ang mag-isip. Mahirap ko naman pong impluwensyahan kayo. Sino ba naman ako para... Ito, sinasabi ko lang po na malaki po. Hindi po biro ang mga nito, mga figure At ulit-ulitin ko po mga kababayan. Kahit ikaw man ay pedicab driver, ikaw man ay magsasaka, mangingisda, manicurista, at kahit nga tambay, may papel pa rin dito. Kasi lahat po tayo nagbabayad ng tax. Taxpayer po tayo. Once na tumira ka sa Pilipinas, kahit hindi ka nagtatrabaho sa gobyerno, taxpayer ka pa rin. Kasi bumibili ka Once na bumili ka, meron na value added tax. Diba? Lahat ng binibili natin, may tax po yan. Kaya ikaw, kahit tambay ka, may pakialam ka dito sa mga mga figure na ito. Wag naman sana nilang abusuhin, di ba? Kasi biruin mo, napakalaki po ng budget ng nakaraang 2024. Ni isang flood control project sa 5,500, no? Isa lang po yung binalitang project, yung nabangga pa ng isang barko. Yun lang po Well, anyway mga kababayan, ito, panoorin po natin itong video ito. Patungkol po ito kay Senator Tolentino na mukhang namamangka sa dalawang ilog, mga kababayan. Si Francis Tolentino. Parang gustong ayaw pang magbitiw sa PDP laban, mga kababayan. Pero yan, sinibak na. Pinagbibitiw ni Senator Robin Padilla, na kung saan siya po ang presidente ngayon ng PDP. Senator Tolentino, wag naman po ganun, wag duplikara. Kung doon ka sa kanila, doon ka na, kasi hindi ka na sa DDS Hindi ka na po susuportahan ng mga Duterte supporters. Yan ang yan ang gusto mo. Ipapakita rin ng mga DDS kung sino ba talaga ang gusto nilang suportahan. So, ito mga kababayan, panoorin po natin. Sinabi ni Tolentino, sa panahong ito, wag muna tayo mag-usap patungkol sa politika. Mas mainam magtulungan tayo para sa ating kababayan na biktima ng bagyong Karina. Yan po ang panawagan ni Senator Francis Tolentino tungkol po sa kanyang sa panawagan po ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na siya ay mag-resign na. Alam nyo, ganito po yung ito masasabi natin na hindi siya namamangka sa dalawang ilog.
ang ginagawa nito, nagtitimbang kung saan siya makakakuha ng maraming boto. Alam mo, tol, no? At hinihikayat ko rin yung mga kalaban namin. Huwag kayong magtiwala dyan. alam nyo, kitang, hindi po yan nananalo. Alam ko, tumakbo na yan na senador eh. Nanalo lang po yan, no, si Tol Tolentino nung in-endorse ni Duterte. Talagang ilan lang po silang sinuportahan ni Pangulong Duterte at that time. Natatandaan ko yung si Bato, si Bongo, si Tolentino, tapos humabol pa may si JB Ejercito. Tapos nung nanalo na, no, nung nakita niya na nagbabaliktara na yung mga biglang hindi na sila sigurado. Alam nyo, hindi ganun yung mga Duterte, tol, no? Tinuring mo na pakinabang yung Duterte. Wala ka naman, hindi ka pa pwede sa national level. Pang ano ka lang pang mayor ka lang eh. Di ba? Mayor ng, kung di ako nagkamali, sa Tagaytay yan. Hindi ka mananalo, tol. Kundi dahil kay Pangulong Duterte. Tapos bigla ka nagduda. Hindi ka rin namin iboboto. No, kahit mauto mo pa kung sino man sa pamunuan ngayon ng PDP, na ikaw ay magpe-PDP pa rin. Isa lang ang ibig sabihin yan. No? Na-realize mo na hindi ka rin iboboto ng mga partido ni Bongbong. Hindi rin magtitiwala sa'yo dahil sabihin, putya, si Duterte nga na nagpanalo sa'yo Ayan, pagiging mangga mo. Okay, punta na po tayo rito sa iba. Alam nyo, eto nakakatakot sa mga pronouncement niya. Walang malinaw no? Hindi kayang ipaliwanag. Kasi ganito, no? Kung sasabihin po nila na kaya bumaha ng ganyan dahil sa volume ng ulan, bakit hindi po tayo nakapaghanda tungkol sa volume ng ulan? Meron na po tayong pagsukat sa volume ng ulan. Wala po kami nakita, no? Na paghandang pinagawa natin. Kaya nasorpresa tayo Biglang umulan na walang humpay, tapos biglang bumaha na. Ang masakit pa nito, Mr. President, yung ang dami niyong kinatwiran. Pero ang nakalimutan po ninyo, sitahin yung inyong mga tauhan. Kasi sobra-sobra po. Yung 1 taon ninyong budget, mahigit sa 3 taon ni Pangulong Duterte sa flood control. Kumpara lang natin, 300 plus lang. Yung 1 taon ninyo, 450 billion ang pinag-uusapan dito 450 at pinagmalaki ninyo sa zona na may 5,500. Ano po ba talaga yung ginagawa niyo sa flood control? Iba po yun sa mga kalsa-kalsada. Flood control lang talaga to. Wala po bang taga-check? Speaking of checking, di ba kayo sa Senado, yan yung trabaho ninyo? Hindi po yung para kayong korte. Naabot nyo na sana, di ba? Ang gusto nyo sa Pogo, naban na. So yan mga kababayan, no? Talagang eto na lang, example na lang po natin yung nangyari po sa Davao na baha, di ba? Talagang binatikos po nila yun Pero sinagot naman sila, di ba? Ni Paulo Duterte. No? Na yung humawak ng budget na yun is DPWH, no? Pero dito mga kababayan, sa 5,500 flood controls na ipinagmalaki nila sa zona, ay hindi nila gusto na lang nilang kalimutan kung baga. Kasi tinatanong si President Bongbong Marcos Jr. Tinanong po siya ng isang reporter. Sir, what can you say about the flood controls? The flood control project, di ba? Projects kasi marami. Sinabi po ni PBBM, wag na muna pag-usapan 'yan. Dapat ang pag-usapan ngayon ay paano tulungan. Nayutak na, pinagmalaki niyo pa sa zona tapos pagbibirahin na kayo, wag mong pag-usapan. Di ba? Alam niyo kasi mga kababayan, gaya nga po nung mga nag-comment, ang kulang po sa administrasyong ito ay political will. No? Political will, mga kababayan. Kasi, kay Pangulong Duterte, di ba?
Isang sabi niyang, linisin nyo ang Manila Bay. Nilinis po. Nilinis po yun mga kababayan. Kasi, may ano talaga eh. Iba talaga ang Duterte pag nag-utos eh. No? Kasi hindi po pa banjing-banjing. Nakikita po nila na nagtatrabaho po ng maayos. Diba? Lumalaban talaga sa mga korupsyon, droga at kung ano-ano pa man. Diba? Lumalaban talaga. Pero dito kasi, sa administrasyong ito, opinion lang po ito mga kababayan ha, baka sakaling magkaparehas tayo. Ha? Dito po sa administrasyong ito, wala po nun eh. Kita mo, kahit sabihin ng Pangulo na 5,500, hindi nakita kasi parang wala naman eh. Hindi ramdam ng taong bayan. Tanungin mo yung mga barangay, meron bang ganun? Meron bang ganun dito sa atin? Di ba? Bakit binabaha pa rin tayo? Parang wala tayong naramdaman na may ganun pala, 5,500. Sabihin na lang po natin, 500 na lang po ang sa Metro Manila. Yan, malaking tulong na yan. Di ba? Na 500 projects na yan. Pero hindi nila ramdam eh. Parang hindi nga na alam ng mga tao, no? Diyan sa Maynila kung totoo ba yan o hindi eh. Kasi base po sa kanila nakikita, mas malala po yung nangyari sa kanila ngayon. Di ba? Ang kulang po dito is tapang, no? Hirap, utos ka nga ng utos, no? Hindi naman sinusunod. Or, pabanjing-banjing lang yung mga opisyal dyan. Hindi ano ang resulta? Wala. Parang walang nagawa eh. Diba? Ay nako mga karibin natin. Parang eto, opinion ko lang ito. Parang medyo makatotohanan at masakit tanggapin ha. Parang niloloko lang talaga tayo dito eh. Isipin mo, sasabihin nila 5,500 flood control projects tapos may pondo yan. May pondo po yan. Pera po ang katapat niyan. Ang problema, nasaan na po? Iimbestigahan sa Senado, ang tanong, lalabas kaya ang totoo? Hanggang imbestiga lang naman kayo eh. No? Eto, example ko lang ha. Pag, di ba, nag-iimbestigan sila, naimbestiga na. Tapos, nakikita po nila na medyo dihado na po yung administrasyon, bigla na lang po nilang i-stop yan. Dalawa na pong investigasyon ang nasaksihan natin ha. Kung saan nangyari yung sinasabi kong bigla na lang i-stop yung investigasyon. Una, yung sa loto. Diba? Yung sa loto po, mga karibin natin talagang halata na natin may misteryo pero pinatigil din. Pangalawa, yung PDI-Leaks mga karibin natin kay Agent Jonathan Morales. Diba? Na ano nangyari na? Wala na. Kasi nakikita nilang dihado ang administrasyon. Well, anyway mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dyan? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang reaksyon patungkol po sa video nito. Right? Maraming salamat po.